sa ating mga imbitahang horado, mga mag-aaral, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga magkakaroon tayo ng debate. Pakinggan natin ang boses ng mga kabataan tungkol sa napapanahon at napakahalagang isyu ng ating bayan. Aerial spraying, nararapat nga ba? Sumasang-ayon ba kayo o hindi sa pagpatuloy ng paggamit ng aerial spraying? Nararapat ba na ipagbawal ang aerial spraying o hindi at bakit? Ibibigay ko ang pagkakataong ito kay Joshua May Sumalino, ang ating tagapamagitan sa debating ito. I now call this debate to order. Nakaupo sa aking kanan ang ating kalahok mula sa komposisyon o sang-ayon. Buong tagapagsalita, Dian Nori Loro. Ikalawang miyembro, John Raffles na Team G. Ikatlong tagapagdebate, Precious May Calutco. Ikaapat na miyembro, Erica K. Buquete. Ikalimang tagapagsalita, Portia D. Deliaga. Kasama ang kanilang mananaliksik na si Dailin Clarice Byra. Sa aking kaliwa naman ang mga kalahok mula sa oposisyon na hindi sumasang-ayon. Unang tagapagsalita, Kyla D. Alvarez. Ikalawang miyembro, Chair May Uwano. Ikatlong tagapagdebate, Kimberly Monreal. Ikaapat na miyembro, Nicole J. Dueñas. Ikalimang tagapagsalita, Lorilyn Lianes. At ang kanilang mananaliksik na si Jonalyn Ibanez. At ang ating timekeeper sa umagang ito ay si Marian Vela. At narito naman ang ating kurado sa umagang ito. Master Teacher 2 ng Central Elementary School, Ginang Arlene P. Alvarez. Ang ating tagapagpayo sa Grade 6 FL, si Ginang Genevieve D. Shara. At ang ating Grade 5 SPED Advisor, Ginang Nilda P. Puticar. At ako naman po, si Joshua May Sumalino, ang inyong tagapamagitan. Bawat isang tagapagsalita ay bibigyan natin ng 3 minutos para ipahayag ang kanyang ideya at opinyon. Ngayon, tinatawagan ko ang unang tagapagsalita mula sa grupong sang-ayon para ng kanilang konstruktibong pahayag sa isyong ito. Ang aerial spraying ay isang paraan ng pag-a-apply ng pestisidyo sa mga pananim gamit ang eroplano na kalimitang ginagamit ng mga malalaking kumpanya. Madalas na ang pinakaligtas, pinakamabilis, pinakamabisa, at pinaka-hindi magastos na paraan upang makakuha ng trabaho. Ang aircraft ay tulong sa pagpapagamot ng wet fields at pagsabog kapag ang craft canopies ay masyadong makapal para sa ground base. Isang aeroplano o helicopter na nag-i-spray ay maaaring ganapin higit pa sa isang oras kaysa sa mga lupang kagamitang maaaring gamitin na makakaabot pa ng isang araw. Ito ay namamahulugan na mas kaunting gasolina ang magagamit, mas kaunting polusyon sa hangin at walang soil compaction. Ang mga sasakyang panghimpapawid o medium tillage farming system ay maaaring makatulong upang mabawasan ang pagbuo ng lupa sa pamamagitan ng mas maraming bilang ng 70%. Ang aerial application ay nagbibigay ng pagkain, bibla at biofuel para sa lumalaking populasyon ng mundo at napoprotekta sa ating mga likas na yaman. Patuloy na lalaki sa isang mabilis na tulin ang populasyon ng mundo. Ngayong may 6.6 bilyon ng mga tao, ngunit ito ay tinataya magkakaroon ng 9 bilyong tao sa taong 2050. Kaya ang world food ay nangangailangan ng dobleng pagkain, ngunit hindi tumataas ang lupa't lugar na angkop sa pagsasaka. Kinakailangan nating dagdagan ang produksyon sa lupa na ginagamit ngayon upang makabuo ng mga hinaharap na pagkain, fiber, biofuels, at libro para sa mga hayop. Tataas ang pang-agrikulturang pagbenepisyo sa kapaligiran sa pamamagitan ng paggawa ng maksimum na magpupungan ng crop mula sa maliit na lupa. At dahil sa paglaki at pagbilis na pagdami ng populasyon, kinakailangan rin natin ang mabilis at mataas na produksyon sa lupa at iba pang pananim. Kaya ang aerial spraying ay inaasahan na patuloy na maging solusyon sa ibang suliranin ng ating populasyon. Kaya para sa aming opinyon, bilang isang oposisyon, bali itong hindi patigil dahil ito ay isa
lamang sa mga paraan upang ang ating mga pangailangan ay matugunan. Ngayon ay tinatawagan ko ang unang tagapagsalita ng grupong Disamay. Sumasang-ayon kami sa aerospray dahil ito ay nakakatulong sa mga palay sa pananim na palay, tubo, mais, at iba pang pananim at sa pagsupo ng mga insekto sa palay. Kung hahayaan natin ang mga insekto na lalagoy-lagoy sa paligid, maaari ito makasira sa ibang pananim sa tahanan natin. Ang aerospray din ay pumapatay ng mga lamok at laksigatoma. Kung sakaling ipapatigil ang aerospray, maaari magdulot ito ng pagbaba ng produksyon ng mga butas at gulay. Maaari din na mawala ng trabaho ang mga magsasaka. May kumpanya tayo magpatupad nito dahil alam naman nila na ito ay makakatulong sa atin. Isang sa buwa pa ba nila ito kung alam naman nila na ito ay masama lamang sa atin. Pero mas importante sa atin ang buhay ng tao. Pero aanin naman natin ito kung wala tayong hanap buhay at pagkain na masustansya. Noon, tayo ay nakakakain ng mga bigas na walang aerospray. Dahil noon, ang teknolohiya ay mabagal pa at hindi pa masyadong mapabilisan ang paggawa. Pero ngayon ay moderno na ang teknolohiya natin. Katulad ng kaldero para sa bigas, ngayon ay may mapabilisan na pagsaing sa bigas na tinatawag na rice cooker. Alam naman natin na mabilisan ngayon ang paggawa ng produkto. Sa pag-aaral din ng Department of Health, mga scientists, miyembro ng industriya ng sabi, non-government organization, hindi sa epekto ng aerospray sa kalusugan ng tao sa tulong ng Philippine Society of Chemical Occupational Toxicology at ng National Poison Manager at Control Center of the University of the Philippines, napatunayan na walang masamang epekto sa kalusugan ng mga tao ang aerospray. Ayon din kay Fernando Bailosis, 60 taong gulang at 30 taon na nagtrabaho sa plantasyon ng sabi, hindi naman nagkaroon ng anumang uri ng sakit kaya walang katotohanan ang mga balita na nakatira sa kalusugan ang aerospray system. Maraming magsasaka ang mawawala ng trabaho kung sakaling ito ay mapatigil at tuluyang babagsak ang banana export industry dahil isa ang bansa sa pinakamalakas na mag-supply ng saging sa mundo. Kaya naman, huwag tayo magpagamit sa mga tao na isumira ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ang aerospraying ay may napakaraming pakinabang sa tao. Ginagamitan ito ng eroplano na nakakatulong upang mabawasan ang pagbuho ng lupa. Pinalalaki at pinabibilis ito ang produksyon ng mga pananim. Ito rin ay isang paraan upang mapabilis ng makahanap ng trabaho. Kinakailangan natin ito bilang isang crop protection product sa paglaki ng produksyon ng pagkain at ibang pananim. Ang populasyon ng ating mundo ay lumalaki. Tinatayang magkakaroon ng higit pa sa 9 bilyong mga tao sa 2050. Kinakailangan nating dagdagan ang produksyon sa lupa upang makabuo ng mga hinahanap na pagkain. At dahil nga sa paglaki, pagtaas at pagdami ng populasyon, kinakailangan natin ng angkop na lupa at lugar. Kaya ang aerospray ay inaasahang upang mas bumilis, lumaki at tumaas ang produksyon ng pagkain. Hindi rin namin o natin masisiguro na bababa ang gamit ng mga taong naapektuhan ng aerospray sapagkat ano ang ihahanap buhay nila kung bababa lamang ang produksyon ng mga pananim at lupa. Sa dami ng mga nagkakasakit dahil sa aerospray, wala pa rin na italang namatay kung ikukumpara natin sa mga taong naghihirap, walang makain at nagugutom, ay marami na naapektuhan ang kanilang kalusugan. Kaya nasisigurado namin mas maigi na gumamit na lamang ng aerospray sa mga tanim kaysa marami pa ang matigil, mabawian at malagutan ng hininga dahil sa pangunahing suliranin ng mga tao, ang gutom at hirap. Ang mga mahirap ay walang kakayahan na ipatigil ang aerospray. Ngunit bakit nila ito ipapatigil kung ito rin ay isinagawa upang magkaroon sila ng hanap buhay na ibubuhay nila sa kanilang mga pamilya. Layunin rin ito na tulungan ang mga tao upang hindi magdusa at maiwasan ang mga sakit na magdudulot ng kamatayan. Ito rin ang pupuksan ng mga insekto upang hindi mamatay ang mga halaman para marami pa tayong makain at para maraming mga masustansyang gulay sa ating bansa. Sumasang-ayon kami sa aerospray dahil ito ay nakakapagpalago ng ating ekonomiya at
magdadagdag ng karagdagang bilis sa ating lokal na pamahalaan sa siyang binibigay naman sa pamamagitan ng serbisyong lokal sa paggawa ng mga kalsada at infrastruktura para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ngayon ay tinatawagan ko ang unang tagapagsalita ng grupong di sumasang-ayon para sa kanilang legislativong pahayag. Hindi po kami sangayon sa paggamit ng aerial spraying dahil ang aerial spraying ay maraming masamang epekto. Hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop at iba pang tanim. Sa halip na aerial spray ang gamitin, mas mainam pang ibalik na lang ang boom spray. Talagang kilalang tagapag-export ang saging ang ating bansa. Katunayan, isa rito sa mga nangungunang produktong inalalabas ng bansa pero may isang bagay kami natuto sa sagingan, ang paggamit ng aerial spraying. Ba't ibang uri na ng komplikasyon ang umano'y epekto sa kalusugan ng mga residenteng malapit sa mga nagsasagawa ng aerial spraying? Sinasabi pa nga ang dugo at ihi ng ilan sa mga residente ay ginakitaan na ng chemical. Isa pang pag-aaral ang kinomisyon ng Department of Health. Ayon sa rekomendasyon ng mga eksperto, dapat ipagbawal ang aerial spraying dahil sa mga negatibo nitong epekto, hindi lang sa tao kundi maging sa kalikasan. Lubhang nakakalarma na ang pangyayaring aerial spraying sa ilang taniman ng saging sa South Cotabato at Davao. Hindi na kayang sigurahin pa ng sinuman ang nagiging epekto ng aerial spraying sa tao at kapaligiran gamit ang nakalalasong kemikal. Para sa mga ulat, tumataas na ang bilang ng namamatay at nagkakasakit sa ng aerial spray na unti-unting kumikitil sa mga buhay ng mga magsasaka at mamamayan sa paligid ng taniman ng saging sa Davao. The harmful effects of aerial spraying of pesticides have surfaced over the years, including specific illness in clusters among residents living in and around agricultural areas where this method of pest control is practiced. Base sa pag-aaral na sinagawa ng kalusugan alang sa Bayan Incorporated o Kaabay na sa tatlong komunidad sa Davao noong September 2006 na kung pangkaraniwang ginagawa ang air spray, natuklasan na 7 magagawa sa Tartanson sa Lugog, Davao mamatay sa nakakalasong pestisidyo sa loob ng 16 to 29 years. Natuklasan din sa naturang pag-aaral na nagkaroon ng pangkaraniwang sakit ang mga residente sa hinang air spray sa Barangay Siring, Dakudaw at Mandog sa Davao kung saan isinasagawa ang pag-aaral. Kabilang dito, case ng cancer, hypertension, tuberculosis, measles, goiter, cerebral palsy, myoma at asthma. Kaya po, hindi kami sumang-ayon sa paggamit ng aerial spraying dahil ito ay nakakasama sa kalusugan at kalikasan. At ayon sa aming pananaliksik, ang aerial spraying ay mayroong mga ipinagbabawal na sangkap na makakasama sa at nakakasira sa ating kalusugan. Nakakatulong nga ang mga pestisidyo sa mga halaman. Ngunit halaman lang ba ang mas importante? Kaya sana naman pahalagahan din natin ang mga iba pang may buhay sa paligid nito. Mapupuksa nga ang mga peste, ngunit hindi rin natin maisasalba ang kalusugan ng ibang tao dahil kung ang pestisidyo ay namula sa aerial spraying ay magpapatuloy, maaring mahawaan ang mga gulay na pinagkakitaan ng mga magsasaka at higit sa lahat maapektuhan ang kalusugan ng tao. Dahil sa mga taong matatamaan ng pestisidyo ay makakaranas ng sintomas ng pagkalason dahil sa eroplanong poisoning system at alam niyo ba dahil sa mataas na gastos ng aerial spraying ng bawat operasyon, yung maliit na magsasaka ay may negatibong kita mula sa iskala ng mga pananim. Dahil dito, kinukuha ang gastos ng aerial spray dahil alam niyo ba halaga ng 68,800 bawat ektarya para sa malalaking plantasyon. Bakit pa ba kailangan gumamit ng aerial spraying kung dati pa naman ay nabuhay na ang mga magsasaka sa paggamit ng organikong pestisidyo? Dahil ba pag ang aerial spraying ang gagamitin ay mapapadali ang gawain? Tama, talagang mapapadali nga pag ito ang gamitin. Pero di ba mas mainam pang gamitin na pang-spray yung walang halong kemikal? Dahil pagdating sa usapang kemikal, buhay na natin ang nakataya. Kasi mas masaya sa pakiramdam pag ikaw mismo ang nagtanim at nagalaga sa iyong pananim. Kasi sabi nga nila, masarap panihin ang sariling pinaghirapan. Oo, marami na nga ngayon ang umaasa sa aerial spray.
na napapadali nito ang dating trabaho ng mga magsasaka. Dahil nung wala pa yung aerial spray, ang ginagawa ng mga magsasaka ay gumagawa sila ng fertilizer mula sa dumi ng manok, kalabaw at marami pa. Kaya ngayong mayroon ng aerial spraying, mas naiinganyo na ang mga magsasaka na pumayad na lang ng pera kaysa sila pa ang magtrabaho. Pero di ba noong wala pa yung aerial spray, nakakaraos din naman kahit papaano ang mga tao. Dahil meron namang fertilizer na tumutulong sa pangpataba at organikong pestisidyo na walang halong kemikal na makakaapekto sa mga nasa paligid nito. Oo, malaki ang naitutulong ng aerial dahil marami itong nabibigyang trabaho sa mga taong hindi nakapagtapos at natutulungan din ito na mas mapadali ang trabaho ng magsasaka. Kaya kung ititigil ito, maraming taong mawawala ng trabaho. Pero ang tanong, nag-iisa lang ba ang aerial spray na trabaho? Hindi, dahil napakaraming paraan at diskarte kung gusto mo talagang umunlad sa buhay. Yung hindi ka nakaka-apekto sa ibang tao, dahil kung gusto, may paraan at kung ayaw, may dahilan. Oo, alam namin hindi basta-basta ang trabaho ng mga magsasaka dahil isa ito sa pinakamahirap na trabaho dahil hindi mabilis at madali ang paggawa ng organikong pestisidyo at fertilizer. Pero mas ramdam mo talaga ang saya pag lahat kayo ay nagtutulungan upang makaraos sa buhay. Alam namin ginawa yung aerial spraying upang magtulungan sila at mapabilis ang pagtaas ng produksyon. Pero ang iniisip lang naman namin ay kapakanan ng mga tao at ang sakit na may dudulot nito. Tama kaya moderno nga ang panahon ngayon. Kagaya ng aerial spray, mas napapadali nito ang trabaho. Pero hindi nyo ba napapansin dahil sa modernong panahon ngayon, mas napapadali rin ang buhay ng mga tao dahil sa kadulot ng aerial spray. Ayon pa nga sa mga komento ng mamamayan, kailangan na itigil ang paggamit ng aerial spraying dahil masama ang epekto nito. Ayon sa komento ni Gabriel Digala de los Santos, bakit nyo pinayagan na magpatuloy yung business na yan? Kung sa huli, kayo rin naman ang mamomblema kasi puro na lang kayo peras otak. Hindi nyo iniisip ang kalusugan ng tao. At ayon sa aking pananaliksik, may nasabing 2 barangay umano ang lubhang apektado ng aerial spray. Dahil dito makikita ang malawak na taniman na saging na pagmamayari ng sumito. At ayon pa kay Adi Ramit, parang pagong raw ang kilos ng gobyerno. Alam naman nilang nakakasama ito, ngunit napakabagal pa rin ang pagtanggal nito. Dahil binayaran sila ng malaki ng kumpanya. At ayon po sa aming pananaliksik, 85% of people use organic pesticide and fertilizer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang tanong ng bawat panig. Unahin na natin ang grupo na sinusundan ng grupong oposisyon. Kung noon ay nagkakaisa ang mga tao, sa tingin niyo ba ay nagkakaisa pa rin sila sa panahon ngayon? Sa tingin namin, hindi naman nakukulang ang pangangailangan ng mga tao dahil maraming paraan at diskarte kung nanaisin nilang umulan ang kanilang buhay. Paano niyo magagawa ng solusyon ang mataas na solusyon sa hangin, soil compaction, mababang produksyon ng pananim at kawalan ng trabaho ng mga tao kung may papatigil na ang aerial spray? Magagawa ng solusyon ang mababang produksyon ng pananim sa pamamagitan ng organikong pestisidyo at maaari namang pumasok sa iba pang trabaho na hindi nakakasama sa kalusugan ng tao. Alam niyo ba kung bakit hindi matigil-tigil ang aerial spray kahit alam naman ng gobyerno ang maaaring may dudulot nito? Alam namin kung bakit hindi matigil-tigil ang aerial spraying dahil ito ay may maraming pakinabang para sa mga tao tulad ng pagbawas ng soil compaction, bilis at laki ng produksyon ng lupa at iba pang pananim at pinakamabilis na paraan upang makakuha ng trabaho. Kung maaari nga gumamit na lamang ng organikong pestisidyo, maaari ba nitong mabigyan ng hanapbuhay ang lumalaking populasyon ng mga tao? At nasisigurado ba nito na maraming tanim ang hindi mamamatay at tumaas ang produksyon? Maaaring mabigyan ng
ito sa kalusugan? Nakasisiguro kami na makakatulong ang aerospring sa atin dahil sa panahon ngayon, malaki at mabilis na dumarating ang populasyon sa bansa. Kaya kailangan rin natin ng sapat na trabaho at mabilis na produksyon ng mga tanim. Kung tunay nga na nakakatulong ang organikong pestisidyo, bakit nakaunti lamang ang gumagamit nito? Oo, kakaunti na ang gumagamit ng organikong pataba at pestisida dahil umaasa na nga sila sa aerospray na nagdudulot ng sakit sa mga tao at ang iba ay hindi pa alam kung paano gamitin sa kanilang pananim. Hindi ba kayo naaawa sa mga magsasakang nagtatamaan ng aerospring? Kami rin naman ay naaawa sa mga magsasakang natatamaan ng aerospray. Ngunit makakatulong rin ito sa pagtuksa ng mga insektong kumakalat at lumisikip sa mga palalim. Bakit gusto niyo ipatigil ang aerospray? Gusto niyo bang lumaki ang mga peste sa mga halaman? Paano nalaman ang mga halaman? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Kung patay na ang mga halaman, mawawalan na lang ba ng saysay at ating buhay kasi wala tayong ikabubuhay at makain? Siyempre, ayaw namin na dumami ang peste sa mga halaman pero kailangan natin na itigil ang airspray dahil iniisip namin ang kabakalan at kalusugan ng mga taong mga paligid dito sa ginagawang mag-i-spray. Kaya ipapatigil ang airspray para magkaroon ng saysay at mapahalagahan natin ang buhay at kalusugan ng mga kapwa nating tao, hindi para mawala ng saysay ang kanilang buhay. Pinapatigil namin ang airspray dahil nagtutulot ito ng sakit sa mga tao at kung mapatigil na ito, magkakaroon na tayo ng masustansya mga pagkain tulad ng gulay, bigas, at para di na malagyan ng gamot na chemical ang herbal natin ng gamot. Sana naman maintindihan niyo kung bakit kailangan patigil ulit paggamit ng aerospray. Ano ba ang mas mahalaga, ang buhay ng tao o ang mga halaman? Siyempre, mas mahalaga rin naman ang buhay ng tao, ngunit ano na lang ba ang silbi ng buhay ng tao kung wala naman silang trabaho at makain? Kung ikukumpara pa nga natin ang mga nagkakasakit dahil sa aerospray ay marami-rami na rin naitala ay wala pa rin naitala. Pero kung ikukumpara pa natin sa mga namamatay dahil sa walang trabaho at makain ay marami-rami na rin naitala. Kaya mas nakasisigurado kami na lumamit na lamang ng aerospray. Kung naghihirap ang mga tao dahil sa aerospray, mas marami rin naman tao naghihirap sa kawalan ng trabaho at makakain. Ano pa ba ang unahin natin? Ang ipatigil ang aerospray o ang palakihin at pabilisin ang produksyon ng pananim upang may makain? Oo nga, kailangan natin palakihin at pabilisin ang produksyon ng mga pananim para may makain tayo. Pero kailangan talagang ipatigil ang aerospring dahil sa pananaliksik namin, ang idudulot ng aerial sa ating kalusugan ay napakasama. Nagkaroon tayo ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, hypertension, tuberculosis, measles, goiter, cerebral palsy, myoma, asthma, at may posibilidad na mamatay dahil kemikal at mga sakit na idudulot ng aerospring. Hindi ba kayo naaawa sa mga maliliit na magsasaka na may negatibong kita dahil lang sa aerospray? Naawa naman kami sa mga mahirap na magsasaka, ngunit hindi naman aerospray ang dahilan ng kanilang paghihirap. Sa katunayan nga, ito pa ay nakatutulong sa ating paghahanap buhay. Ngayon na marami nang umaasa sa aerospray yung dulot ng kahirapan, hinahangad niyo pa rin ba ang pagtigil nito? Paano na lamang ang mga taong hindi mabigyan ng sapat na trabaho dahil sa hirap ng buhay? Hindi rin ba kayo maawa sa kanila? Siyempre, naawa kami sa kanila dahil pareho lang naman kami naghihirap. Pero sana naman huwag silang pumasok sa aerospray dahil madami pang sapat, mas maayos na trabaho ang naghihintay sa kanila. Hindi lang naman aerospray ang lahat ng sagot ng kahirapan. Dahil kung gusto mo talaga umulad sa buhay, may paraan. Pero kung ayaw mo, palagi kang nagdadahilan. At para malinaw sa inyong lahat, dapat tigil natin ang aerospray kasi ito ay nagdudulot ng mga pangkaraniwang sakit tulad ng skin disease at mga cancer. Mga cancer dahil sa paglanghap ng mga kemikal. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga tao na naaapektuhan ng aerospray, ano ang nararamdaman ninyo? Kung kami ang nasa sitwasyon ng mga magsasakang naaapektuhan ng aerospray, magagalit rin kami sa kumpanya na nagsagawa nito, pero para hindi rin kami magagalit dahil pinapabilis nito ang produksyon ng bigas para may makain tayo. Ngayon naman ay pakinggan natin ang panapos na pananalita ng bawat panig. Unahin na natin ang grupo ng oposisyon at sinusundan ng
Kaya po hindi kami sumakayon sa aerial spraying dahil sa masamang epekto nito, hindi lamang sa tao kundi pati na rin sa mga bagay na napapaligid sa atin. Ang aerial spraying ay magdudulot ng mataas na polusyon sa hangin na malalanghap ng mga tao. Sa mga kumpanyang nagmamay-ari ng sagingan, huwag naman sana kayong masyadong matakaw sa tubo. Kahit nadidiskaril na ang buhay, kalusugan at kapaligiran ng mamamayan, huwag natin isakripisyo ang kanilang buhay at sistema ng tuluhiya upang magkamatayo ng limpak-limpak na tubo. Madaling maibalik ang nawawalang tubo sa bintahan ng saging. Ngunit, hindi maibabalik kailanman ang buhay na nawala. Ako, ikaw at tayong lahat ay alam na pansariling interes lamang ang aerial spraying dahil hindi nila iniisip ang kapakanan ng ibang tao na dahil iniisip lang nila kung paano sila kikita ng limbak-limbak na tubo. At alam nating lahat na ginawa lang niyang aerial spraying upang mapadali ang pagtaas ng produkto. Ngunit isipin rin naman natin ang kalusugan ng ibang tao. Dahil sa ngayon, hindi pa natin makikita ang epekto ng aerial spraying. Pero pagdating ng panahon, diyan natin makikita ang masamang epekto dulot ng aerial spraying. Kami ay sumangayon sa aerial spraying kasi ito ay nagbibigay sa atin ng tulong sapagkat ito ang magbibigay ng mabilis na paraan upang makakuha ng sapat na trabaho at magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw. Hindi rin namin o natin masisiguro na bababa ang dami ng mga tao na apektuhan ng aerial spraying. Ngunit ano ang makakain at ang ihahanap buhay natin kung bababa lamang ang produksyon ng pananim? Ano na lang ang bubuhay sa atin sa araw-araw? At dahil pa nga dito ay maaaring maapektuhan ang ating kalusugan. Sa dami ng bilang ng maapektuhan ng air spraying ay wala pa rin naitalagang namatay. Kung ikinukumpara natin sa bilang ng mga nagkakasakit at namamatay dahil sa kahirapan, kaya nasisigurado namin na mas maigi na gumamit na lamang ng air spray kaysa marami pang magbawian at malagutan ng hininga dahil sa pangunahing suliranin ng mga tao ang kahirapan. Kaya kami ay talagang sumang-ayon kung kaya't para sa mabisang paraan upang magkaroon ng hanap buhay na hinahangad nating lahat. Kaya bilang isang pangkat ng proposisyon, hinahangad pa rin namin na iwasan na ipatigil ang naturang paggamit ng air spray sa mga iba't ibang klase ng pananim. At yun lang po ang aming opinion bilang grupo ng proposisyon at naturang paggamit ng air spray. Maraming salamat po. Narinig ninyo ang bawat panig tungkol sa isyong aerial spraying. Ngayon narito ang ating mga hurado para sa mga komento. Okay. Salamat sa mga magagaling na nagdebate ngayong umaga sa inyong topikong aerial spraying, nararapat nga ba? So nakikita natin na ang aerial spraying, ang kumpanya na nagmamay-ari ng mga pananim na nag-i-spray ay hindi mga Pilipino. Sila ay mga Chinese, taga-Japan, China. So, bilang hurado ako, gusto ko rin na hindi ako magkakasakit ng dahil sa aerial spraying. Kaya, ako ay sang-ayon sa isang panig na hindi dapat magkaroon ng aerial spraying, no? Kasi ang mga taong mahawak ng kumpanya sa aerial spraying, hindi nila kasi tinitingnan ang kalusugan ng mga Pilipino, hindi lang sa ngayon, kundi sa mga sumusunod pang mga henerasyon. Kasi ang epekto ng mga chemical na ini-spray is, ano lang yun, parang step by step, staggered yun. So, hindi ka agad na magkaroon ng epekto, kundi sa araw-araw na malanghap mo, ikaw ay magkakaroon ng sakit na hindi mo maintindihan kung ano yun. Kaya,
sa akin, ang bawat panig ay magagaling, no? Magagaling kayo na magbigay ng inyong komento sa inyong panig bilang hindi at dapat. Pero ang sa akin lamang, sa debating ito, bigyan na natin ng solusyon ng aerial spraying na hindi dapat ito ipagpatuloy kasi meron naman tayong tinatawag na organic-based farming. So, i-adapt ng ganitong klaseng kumpanya ang organic-based farming at nang magamit nila sa kanilang pag-i-spray ang mga organikong pestisidyo, no? Sa pamamagitan ng paggawa nito at nang hindi naman tayo magkaroon ng ng mga hindi maintindihang sakit. So, yun. Isa pa doon, sa ganyang pamamaraan, ang mga mamamayang Pilipino, grade 6, ang mga mamamayang Pilipino ay hindi maghihirap sa kanilang mga anak sa susunod pang mga henerasyon. Kasi ang epekto kasi ng chemical, hindi yan sa iepekto kaagad-agad. Kundi ito ay parang paunti-unti lang, no? Sa unti-unti mong nalanghap araw-araw, ito ay makaporma ng hindi magandang sakit. So, dapat mabigyan natin ng atensyon ang ating aerial spraying na kung pwede lamang magkaroon ng magandang dialogo doon sa kumpanya na gumagamit ng aerial spraying at nang ito ay malaman nila na ito ay hindi talaga maganda. Maka-epekto, no? Malaking epekto. Ayon sa inyong pagsasalisik, malaking epekto dahil magkaroon tayo ng instant na mga pagkakitaan. Maraming magkaroon ng trabaho. Yun na nga. Pero naman, ang epekto naman, no, sa mga taong hindi kalakip doon sa ganoong kumpanya ay hindi maganda. Kaya sa akin, yun lang po ang aking panig para sa debate ninyo. So, yun ang aking masasabi na sa mga hurado, sa bilang hurado at sa ating tagapagpamagitan, no? Ikaw ay magaling at ang bawat isa ay may sari-sariling puro-puro tungkol sa ating debate. Maraming salamat po. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat at congratulations sa ating mga tagapagdebate. Sana po marami kayong natutunan sa ating debate ngayong umaga. At bago natin wakasan ang debate ito, tinatawagan ko si Ginoong Ronald D. Damasco, ang ating guro sa HBS Coral Igay ng Minsan. Okay, sa muli, magandang umaga. Lubos po akong nasisiyahan sa inyong pinakitang galing. Naipahayag ninyo ng gusto ang inyong mga panig sa pamamagitan ng paglalahad ng inyong mga argumento at ideya tungkol sa isyo. Lubos din akong nagpapasalamat sa ating mga inimbitahang hurado dahil sa inyong presensya ngayong araw. Sana po may napulutan kayong aral sa ating hinalakay ngayon. At bilang takdang aralin, gagawa kayo ng refleksyon tungkol sa ating debate ngayong umaga. Sa muli, maraming salamat. Thank you, sir. Now I declare that this debate officially closed.